Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Tumayo tayo mga kapatid. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang. Amen, Jesus. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh Lord, we glorify you, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, ng pagpapala sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, dalangin namin na ngayong gabi kami po'y makalapit sa iyo through our faith, Panginoon. Ito ang prayer meeting, Panginoon, na i-bless mo, Panginoon, ang gagamitin mo, Panginoon. Nandikit ng mensahe, ang salita mo, Panginoon. At ito'y maging buhay, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, ay ang aming faith ay ma-stimulate, Panginoon, Lord God, at kami makalapit sa iyo, Panginoon, sa iyong presensya, at makita namin ang kalooban mo, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Patuloy, Panginoon, mawarin niyo po kami sa mga pagkakamali, pagkukulang po ang kasala sa iyo, Panginoon. Ngayon po kami sila ng lugo, Panginoon. At Lord, inangatin ang mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin kasama, Panginoon. Ikaw magpala sa kanila, kung paano kami pinagpala mo ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw kumatag punawa ng pangangailangan ng bawat isa ngayong gabi, Panginoon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Manatili tayo nakatayo, mga kapatid.
At awitin natin Everybody Ought to Know at kamay natin ng basa patiin natin. Amen. Kamay natin basa. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Who Jesus is. Everybody ought to tell. Amen. Who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Amen. Everybody ought to bring. Everybody ought to bring. Hallelujah. Everybody ought to bring a soul to Him. A soul to Him. Everybody ought to sing. Everybody ought to sing. Everybody ought to sing. Blessed praise to Him. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. He's the lily of the valley. He's the bright morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Isa pang masiglang awit. Awitin natin. God's wonderful people. Amen. Hallelujah. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Oh, what joy His love affords when we meet in one accord, and we'll lift our hearts in praise unto the Lord. Amen. There's no place I'd rather be than with the one who's been set free. I'm so glad I'm in God's great big family. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God
In heavenly places, love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. And reunion day, when the Lord says come away, and the saints from every land sweep through the gates, joining loved one around the throne. At last we'll all be gathered home. That will be the greatest thrill we'll ever know. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. God's wonderful people. Amen, amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen, yan nga ang ating nais. Amen, isang mainam na fellowship. Praise God. Hallelujah. At awit tayo ng sa pang-awit. Amen, awitin natin in His time. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. Amen. In Your time, in Your time, You make all things beautiful. In Your time, Lord, my life to You I pray. May it's all I have to say. Be to You a lovely thing in Your time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time, that You do just what You say in Your time. Amen. Hallelujah. At huling awitin natin muli. Pusong dalisan. Amen. Yan ang nais natin mga kapatid. Amen. At isang puso na karapat dapat pagtahanan ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Pusong dalisan ang aking nais. Likhain Mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Likhain Mo, Diyos, para sa akin. Isang puso
tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parang alam. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Isang pa, pusong dalisan ang aming nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Amen. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ang damang puso ng bawat isa, Panginoon. Sa gawain ngayong gabi, Panginoon, maging karapat-dapat na paglagakan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang patuloy na mag-provide ng mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon, ngayong gabi po. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Makupo na tayo, mga kapatid. Amen. At marahil po ay magkaroon tayo ng dito po sa unahan. Meron po dito sa unahan. Maraming upuan. Magkaroon tayo siguro ng patutuo saglit. Amen. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Una po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tuloy po yung ating kapatid, Pastor Jones Guerra, na inimbita natin. No? Ang dami po akong inimbitahan, 5 sila or 6. No? Pero isa lang po yung natuloy. Pero salamat sa Panginoon at napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Praise God. No? Palakpakan natin ang Panginoon. No? Nakakatuwa kasi noon ay pinapanood lang natin. Ngayon nakakamayan na natin. Praise the Lord. At isang pribilehiyo po na makasama natin ang ating kapatid Pastor John. At patuloy na siya ay maging daluyan nawa ng pagpapala ng ating Panginoon. At kahapon pinagpala din yung mga kapatid doon. Si Pastor John din po ang speaker doon kila Brother Bernan. No? Salamat sa biyaya ng Panginoon. At salamat sa mga provision ng ating Panginoon. Traveling mercy sa kanila. Praise God. Maraming salamat sa ating Panginoon. Meron po bang gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Praise God. Si Brother Joel. Purihin po ang ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, mga kapatid. Kaya umaga po, mga kapatid, ay gumising po ako ng aga dahil yung motor nga ay natugulong niya. Tapos bumili ako ng pampalit na gulong. Hindi, kagabi ko pala yun, pinaltan ko. Pagkatapos ng umaga, inisip ko okay na kasi pinaltan ko na ng bago eh. Pag tingin ko ng umaga, ibaba ko na dun sa kalang niya. Dapat na pa yung gulong. Gulat ako na. Ibig sabihin pala yung pagsungkit ko, kasi hindi nga ako sanay pa talaga sa sa pagpalit ng nasungkit yung interior. Yun na lang yung pera ko. Binili pa ng bagong interior. Wala na. Yung dating tinanggal doon na kuhan, yun na lang ang inano ko kanina doon. Hindi na ako nakapasok trabaho ulit kasi nga yung motor, yan, sa kaso po naisip ko nga na meron yung
pumunta niya kasi Merkulis nga. Nung tanghali, hindi na rin ako nagpasok nung tanghali na. Umaga hindi nakapasok, pagka alauna daw papasok ako. Hindi na rin ako mapasok kasi ito, pahinga na lang. Pinuntahan ko ako ng yung safety doon sa bahay. Bakit daw niya nakapasok? Sabi ko, ma'am, yung motor kasi, inayos ko pa yan. Ngayong kuhan, sabi ko, hindi na rin po kasi may pupuntahan kasi kami. Mamay pa-overtime may buo sa kalsada. Sabi ko, hindi na po muna. Hanapin na muna yung upang mag-operate ng mixer kasi may pupuntahan kasi yung importante po sa church na may big service po kami. Sabi niya, sige. Pero bukas, sabi ko, tingnan ko kung try na pa yun, maganda pangatan, makakapasok ako bukas. Ayun. Kaya pinapasalamatan ko yung Panginoon mga kapatid kasi nga hindi natin alam kasi siya ang nakaalam. Malay mo kung hindi natin alam, pumasok ko doon, meron na namang nangyari doon, mga dahilan hindi naman ako maka-attend dito. Kaya maaaring ang Diyos nga ang siya ang nakaalam, kaya siguro ganun yun. Kasi sa daming araw hindi naman nagkaganon yung motor. Tapos kagabi, ayun nga nangyari, hanggang hindi ako nakapasok. Yung maghapon talaga. Hindi ako nakapunta sa trabaho. Pagkatapos, inisip ko nga kanina, dapat aga pa makapunta dito kasi may handa yung generator. Pero hindi pa rin nakaagay. So ganun pa man, pinupuri ko at pinasalamatan ang Panginoon mga kapatid dahil sa kanyang kabutihan na siya po yung may hawak ng lahat ng bagay. Niloob po niya na sama-sama tayo ngayong gabi at narito rin po yung ating mahal din natin kapatid, Pastor John. Siya nga po yung magbibigay sa atin ngayon ng pagkain, kapatid, hospital pagkain. Pinupuri ko at pinasalamatan ang ating mahal Panginoon dahil sa kanyang kabutihan mga kapatid. Hallelujah. Kanyang kapurihan, ang parangal ay sa ating Panginoon sa Kristo lang mga kapatid. Amen. Praise God. God bless you, brother. At ngayon po ay dadako tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain. Handa po natin yung sarili natin. Praise God. At pwede ba tayong tumayo mga kapatid at awitin ulit natin yung pusong dalisay. Amen. Habang pinatawagan ko po ang ating speaker ngayon, Pastor John. Amen. Praise God. Awitin natin yung pusong dalisay. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri. Pastor John? Sa'yo lamang, Jesus. Likhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais.
salamat aming Ama. Katulad ng aming inawit, ito yung inyong salita. Blessed are those that have pure hearts, for they shall see God. Ang dalisay na puso lamang ang maaaring makakita sa inyo, Lord. Maaaring may mga alam kami sa inyong salita. May alam kami sa mensahe na dumating sa aming panahon. Ngunit kung wala kaming dalisay na puso, hindi ka namin makikita aming Ama. It is you we really want to see, Lord. Sa mga kapatid namin sa lugar na ito na magpapatuloy, Panginoon, dahil meron kaming isang dakilang pag-asa ng pag-agaw, ang pagpapalit ng aming mga katawan sa pamamagitan ng mensaheng dumating sa aming panahon. Salamat aming Ama. Kami po yung nagpapatuloy. Pagpalaan niyo, Lord, ang inyong salita. Pagpalaan niyo ang Pastor John Mardaganta, Lord, sa kanyang ministeryo sa lugar na ito. Pagpalaan niyo yung mga kapatid, Panginoon, na yung bahagi ng katawan sa lugar na ito, aming Ama. Maraming salamat. We worship you, Father, in spirit and in truth. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Parang natin si Lord. No? Hallelujah. Sige, total tayo po'y nakatayo na. At kagabi po ay ako po natas ang mangaral. At it is in my heart na tingnan natin to si Elijah, no? Kasi si Elijah ay may ibang pagdating si Elijah sa lupa. At alam natin na meron din tayong mensahe ni Elijah na sinusundan. And for us to really understand, yun natin yung una, no? Kahapon, kagabi, ipinangaral ko nung lumabas si Elijah, ang una niyang ginawa nung siya'y nanghula ng 3 kalahating taon na walang ulan, tita gutom. Ang title kong gabi, The Feast of the Time of Famine. Dahil kapag tagtuyot, mga kapatid, ibig sabihin tagutom. Pero sa kabila ng tagutom, una si Elijah hindi siya nagutom. Pinakain siya ng Diyos sa isang lugar at nung natuyo ang brook of Cherith, pinapunta siya sa isang balo. At doon, hindi lang si Elijah ang nabuhay sa gitna ng tagutom, pati yung balo at saka yung anak niya. Patunay na vindicated ang ministry ni Elijah sa panahon ng hindi lang ito tagutom sa tinapay at tubig, ito'y tagutom din sa moral ng Israel sa panahon niya. Dahil mayroong isang hari sa pangalang Ahab na nakipag-asawa siya sa isang sumasamba sa Diyos-Diyosan, si Jezebel, at doon tinuwid ng ating Panginoon ang sitwasyon. Kaya pinadala niya si Elijah. What's next to this, no? Of course, babasahin ko lang yung 2 verses ng 1 Kings chapter 18, 29 to 30. So, ang point ko kagabi, mga kapatid, sa panahon na wala ng pagkain, yung balo, which is the church, dahil babae yan, at meron siyang anak, which is yung mga mananampalataya sa huling panahon, dumating si Elias at nagkaroon ng pagkain. Sa panahon natin, ito na yung huling panahon. At meron ding huling pagkain. Na kung hindi darating si Elias, mga kapatid, gutom na ang church. Pero salamat sa ating Panginoon, sa gitna ng tagutom, dumating si Elias. At nanginayin tayo ng salita ng ating Panginoon hanggang sa dumating ang ulan. Now, what's next for Elijah? 1 Kings chapter 18, verse 29. Very familiar event. Mount Carmel showdown. No? So 1 Kings 18:29. At nangyari ng makaraan ang tinatanghaliang tapat na sila'y nang hula hanggang sa oras ng paghahandog ng alay sa ukol na sa hapon. Ngunit walang kahit tinig na sino mang sumagot ni sino mang makinig. At sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit sa kanya at kanyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak.
Kung babasahin nyo sa English yan, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. I would like to entitle this simple message of God was rebuilding of the altar. Ang pagtayo ulit ng dambana ng Diyos na nabagsak. Sino ulit ang ginamit? Si Elijah. Kagabi, kung wala ng pagkain, bae, at huling pagkain na lang nila. Hiningi pa ni Elijah. At sabi pagkatapos nung naipatay na sila, dumating si Elijah, kumain sila ng sagana. Ayon sa salita ng ating Panginoon. Thank God. Thank God. Now, it's rebuilding of the altar and the Lord will speak to us this evening. Mari tayo makaupo. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. At masaya ako makita ang mga kapatid ko sa lugar na ito. At masaya ako mga kapatid na makita ang nagpapatuloy tayo. Marami tayong pwedeng pagkwentuhan sa mga bagay na nangyari at nangyayari. At pwedeng mayroon pang mangyari. Ang importante mga kapatid ay nagpapatuloy tayo. No? So, rebuilding of the altar. Si Elijah rin ang ginamit. At makikita natin, no? Alam na naman natin yan, no? Sa Malakay 4, inihula na darating ulit si Elias upang ipanumbalik ang puso ng mga anak sa magulang. So, merong i-restore. No? At sinabi ng Matthew 17, no? Totoong si Elias ay darating upang ipanauli ang lahat ng bagay. Bakit mahalaga ang panahon natin? Ito ang pagsasauli ng hindi lamang kaunting bagay, hindi kalahating bagay, hindi 3/4 na bagay, kundi lahat ng bagay. This is the restoration of all things. No? Kaya makikita natin dito sa event na ito, pag binasa natin yung buong 1 Kings chapter 18, ang sabi ng mga theologian, that is the Mount Carmel showdown. Pag sinabi natin showdown, sa dulo may mapapatunayan. At dito sa event na ito, mga kapatid, mapapatunayan kung sino ang totoong Diyos. Bakit kailangang malaman, no, kung sino ang totoong Diyos? Nagkasala ng Israel nung nagkaroon sila ng hari na nagkipag-asawa sa isang Jezebel. Natuto silang sumamba sa Diyos-Diyosan. That God hates idolatry. Alam niyo po yung idolatry? Ano ba yung idolatry? Ano po ba yun? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba yung Diyos-Diyosan? Hindi totoong Diyos. Tama po yun. Na? Parang tao-tauhan. Hindi totoong tao. No? Iyak-iyakan. Hindi totoong umiiyak. Diba? Pag sinabi natin Diyos-Diyosan, ang iniisip siguro natin yung mga graven image, yung mga rebulto, yung mga larawan. No? Pwede ba tayong mag-quote, Pastor John? Message tayo. Sabi rito, and Ahab had knuckled down to his idolater wife, and it brought all Israel into idolatry. And you'd say, then Brother Branham, you compared it today to our nation. Yes, sir, our nation, all, it's greatly covered over with idolatry. We might not worship wooden animals and so forth. Siguro tayo, hindi tayo sumasamba sa yung mga nililok na larawan. Hindi na tayo, message believer na tayo, Kristyano na tayo. Alam natin, galit ang Diyos dun sa mga inanyoang mga larawan na luluhuran. Sabi ng prophet, marahil hindi ganyan ang problema natin. Ano ang problema? But that's not all idolatry consists of. Hindi lang daw yon. We sometimes make our automobiles and our clothes and the things that we do, we put as idols. Pwede mo raw maging Diyos-Diyosan yung kotse mo. Pwede mo maging Diyos-Diyosan yung mga ginagawa mo. Tama? Amen. Ako nasabi ko minsan sa church, malalaman pag linggo kung sino ang Diyos mo. Yeah. Kaya pag wala dyan sa upuan at naglaba muna, bakit wala si sister?
Ang dami ko pong labahin. So sister, kaya ka wala si Jesus, naglaba ka? Opo, pastor, sana maintindihan niyo po. Oo, naintindihan ko si Lord, sana maintindihan ka rin. Dahil ang ibig sabihin yan, ang Diyos mo yung labahin mo. No? Dahil sabi ng prophet, mga kapatid, no? Anything between you and God is an idol. Yan. Hindi lang yung mga Diyos-Diyosan, hindi lang yung mga larawan, no? Anything between you and God is an idol. Hindi ka na makita sa linggo, puro ka overtime. Mas malaki nga naman ang sweldo pag linggo. Double pay minsan. Kapatid, isang buwan ka nang wala sa church eh. Pastor, sana naintindihan mo, kailangan ko kumita. Ayan. Ang Diyos mo yung trabaho mo. Hindi po masamang magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho. Walang Kristiyanong tanong. No? Pero nagtatrabaho tayo, pero sumasamba tayo sa totoong Diyos. No? Minsan, hindi maiwasan, may emergency na kailangan may gawin ka ng linggo. Pero kung 2 buwan na yan, kapatid, 2 buwan ng emergency. Mukhang desisyon mo na yan. Hindi na yan emergency, no? Nandito tayo, mga kapatid. Minsan ang labahin mo, pwede maging idol yan. Diyos-Diyosan. Minsan yung sarili mo, pwede mong maging Diyos-Diyosan. But thank God, we have Elijah in our days that can correct the situation. Amen. No? Minsan mawala sa paglinggo. Bakit ka wala, kapatid? Kung kailan po kasi linggo pa, so dumating yung kamag-anak ko, ano sabi mo? Wala po akong magawa. Sana sinama mo na lang kamag-anak mo. Di ba? Kasi pag naupo na yan sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yan. Yan ang problema ng Israel during the time. And Elijah is there to correct the error. Pinadala ng Diyos si Elijah para ituwid ang mali, hindi para konsintihin. Kaya nga maraming galit kay Elijah eh. No? Kaya makikita natin, mga kapatid, Elijah was sent to restore the true worship that God will answer by fire. Kung sino ang sasagot ng apoy sa Mount Carmel, siya ang totoong Diyos. Yeah? Hinamon niya. Ilan ang false prophets ni Jezebel? Sige, basahin natin. Ha? Thank you, kapatid. Salamat. Ang ganda ng electric bang mo, pwede mong dalhin kahit siya. Pwede tayo mag-Bible, Pastor. Sa 1 Kings 18:22. Nasa bundok na sila. Showdown ito. No? Si Elijah isa lang. Hindi niya kailangan ng marami. Narinig niyo po ba ako? Minsan lumalayo ako sa mic. Sorry ha. No? 1 Kings 18:22. Yan. Okay. Na magkakaroon sinabi ni Elijah sa bayan, ako lamang at naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang propeta ni Baal ay 450 lalaki. Ilan yung false prophets sa kalaban ni Elijah? 450. Grabe, overkill yan. No? Kaya hindi ito paramihan, kapatid. Amen. Hindi ibig sabihin pag marami, tama. Amen. Madalas, yung kakaunti ang tama. Yeah. 450. Pero bakit malakas ang loob ni Elijah? Alam niya ang Diyos na sinasamba niya. Amen. No? Katulad din sa panahon natin. Ito na ang hamon ni Elijah. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili sila ng ganang kanilang 1 baka. At katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. At inihanda ko ang 1 baka at ilalagay ko sa apoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. Kasi mga kapatid, sa lumang tipan, pag sumagot ang Diyos sa apoy, ibig sabihin, tinanggap yung hain. Yeah. So, ang hamon ni Elijah, kasi yung hain sinusunog yun. Burnt offering ang tawag. Ngayon, hindi tayo gagawa ng apoy. Huwag tayo maglagay ng apoy sa ilalim.
Tig isang baka tayo. 450 versus 1. What a showdown. At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon at ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos at ang buong bayan ay sumagot na nagsabi, mabuti ang pagkasabi. Agree! Game! No? Ayos yan! So iniisip mga kapatid ng 450 dahil marami sila, pakikinggan sila ng Diyos. Sana. But si Elijah mga kapatid, with full confidence at kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya at nag-agree mga kapatid ang karamihan. At sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, magsipili kayo ng isang bakal ng gana sa inyo at inyong ninandang una sapagkat kayo marami at tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos ngunit huwag ninyo lagyan ng apoy sa ilalim. Look at Elijah. May paparaya siya. Kayo na mauna. No? Una na kayo. Alam niyo mga kapatid, ang totoong anak ng Diyos, hindi yan nagkipag-unahan. No? Si Abraham, di ba, kay Lot, sabi, sige Lot, ikaw ang pumili. Pag nasa kanan ka, kakaliwa ako. Pag nasa kaliwa ka, kakanan ako. Ikaw ang pumili. Kayo nang mauna. One thing, mga kapatid, alam ni Elijah ang oras ng hain. Kaya pinauna niya ang mga false prophets. Talagang walang revelation itong mga bulaang propeta. Pumayag, kasi hindi nila alam yung oras ng hain eh. Si Elijah alam niya as a prophet. Si Elijah walang background ito. Wala itong Bible school na sinabi sa Bible. Hindi mo alam kung saan ito galing. Basta pagdating ng 1 Kings 17, Elijah the Tishbite. That's all. Saan ito galing? No? Yun lang. Ang Diyos ang nag-train kay Elijah sa ilang. Kaya nga makikita natin dito at kanilang kinuha ang baka na ibinigay sa kanila at kanilang inihanda at tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa kinatanghaliang tapat. Nakita niyo ba mga kapatid? No? Kaya nga maraming churches ngayon. No? Maraming church. Hindi ito paramihan. Kasi iniisip nila marami sila. No? Sa totoo lang ngayon, ang sinasabi lang nila, church sila ni Lord. Pero sino kaya sinasamba nila sa loob? Tandaan niyo mga kapatid, nakapasok kasi Satanas sa church. Kapag ang tugtugan din ay rock and roll ang tugtog, ang lyrics ay panglangit, ang beat ay pang-impyerno. Diyos ang lumalabas sa bibig nila, pero mga naka-miniskirts, mga naka-spaghetti strap. Palagay niyo, sino sinasamba nila dyan? Diba? Tandaan nyo, ever since ang gusto ni Satanas masamba siya. Kaya hindi siya magbababad sa gobyerno, do kanya rin yan. Magbababad siya saan? Sa church. Kasi ang gusto niya masamba siya. Kaya nag-iingat tayo sa mga tugtog na pinatutugtog natin, lalo ng mga kabataan. Yeah. Magmula umaga hanggang tanghali. Kalahating araw, o Baal, dinggin mo kami. Ngunit walang tinig o sino mang sumagot at sila nagsisilukso sa siping ng dambana na ginawa. Ito ang problema mga kapatid. Nung nagtayo sila ng dambana, kasi bago ka maglalagay ng hain, nung tatayo ka ng parang altar eh. No? The rebuilding of the altar. Alam niyo yung altar? Nung wala pa tayo sa Binsae, Catholic country tayo, meron mga altar yung mga bahay, di ba? Nung ako ay, yung tabi Catholic pa, yung lola ko, may altar yan. Usually, ang altar, nilalagay sa taas. Kasi nga, ang iniisip ng tao, dyan mo imimit ang Diyos. Which is my point. Kaya lang hindi alam ng tao yung totoong altar. No? Tapos yung mga inchik, may mga orange dyan, may mga prutas. Diba? Kasi kakainin daw ng Diyos nila yon. Tapos kapag nalingat at naubos yung prutas, kinain ng Diyos. Pusa ang kumain nun. Akala mo yung Diyos ang kumain. No? Yun yung mga altar. Sa Roman Catholic Church, may altar din. Sa totoo lang, mga kapatid, totoo naman yung altar na sa Bible yan. Yung tabernakulo na pinagawa kay Moses, may outer court, may holy place, may holy of holies. Bawat bahagi may altar yon.
Sa labas, sa outer court, may altar of burnt offering. Yan ang gagawin nila. Sa holy place, mayroong altar of incense. Nandun yung sa holy place. Sa Holy of Holies, nandun yung Ark of Covenant. Dahil ang altar, mga kapatid, yan ang lugar kung saan kinakatagpo ng Diyos ang mga worshiper. Importante yan. No? Kaya salamat na lang kaya sa ating Panginoon. Sa Garden of Eden, may altar din. Di ba nakikita si Adan at saka ang Panginoon tuwing dapit hapon? May altar din doon. Pwede tayo mag-quote sa dyan. You notice these cherubims that John saw, here must have been interested in keeping the tree of life. So they must be interested in human beings. Or read Genesis, getting back to Genesis again, they kept the tree of life, guarded it, the way of life, the way of life. How is the way? Jesus said, I am that way. I am that bread that come from God out of heaven. Yan. If a man eats this bread, he'll live forever. Now, there is a way back to the tree of life. You get it? Now at this, I want to show you now and make this sure it's an altar. Now, this must have been an altar at the Garden of Eden. Sabi ng prophet, meron daw. No? Sabi niya dito, di ba? Now, this must have been an altar. Wait, I tell you why. Do you remember both Cain and Abel come up here to worship? So that shows that God's altar was moved and set here in the Garden of Eden. And that's the way back to Eden is by the altar. Nakita niyo ba si Adan, si Cain, tsaka si Abel? Gumawa din sila ng altar. So, ibig sabihin may pattern yun. Kaya lang, hindi tinanggap yung hain ni Cain. Hindi tinanggap yung design. Ang ganda. Pero maganda yung kay Cain. Mas maganda yung kay Cain kaysa kay Abel eh. Si Cain, dinikorasyonan niya ng maganda. May mga dahon, di ba? Ang gandang tingnan. May mga prutas. May mga bunga ng halaman. Nakita niyo ang walang revelation? Ang tingin pa rin ni Cain, ang kinain ay mansanas. Kasi prutas yun. Ano ang kay Abel? Alam ni Abel, hindi prutas. Alam ni Abel, hayop ang ginamit, ang serpente. Kaya kailangan patayin hayop. Kordero. Alam niyo altar ni Abel? Simple lang. Isang bato at isang matulis na bato. Kukunin niya ang pinakamagandang tupa. Gigilitin niya sa leeg. Magkakalat ang dugo doon sa altar ni Abel. At ang sabi ng Panginoon, tama yan. Si Cain nagalit. Ang ganda-ganda na ginawa ko. Ano bang maganda dyan? Ang dumi. Puro dugo. Sa akin ang ganda. Hindi tinanggap ng Diyos. Dahil walang revelation si Cain. Ang sabi mga kapatid ng Hebrews, by faith, Abel offered a more excellent sacrifice. By faith. And what is faith? Faith is revelation. Maniniwala tayo sa mensahe sa huling panahon. Kaya kahit gano'n kasimple ang lugar natin, narito ang Panginoon. Diba? Yeah. Simple lang. Pero kahit gano'n kalaking cathedral mo, pag hanggang ngayon iniisip mo mansanas pa rin ang kinain, wala ang Diyos din. Ang tinanggap ng ating Panginoon na altar at hain ay kay Abel. So merong hain na hindi tinatanggap, merong hain na tinatanggap. Maraming naghahain kay Lord tuwing linggo. Maraming church na nag-ooperate tuwing linggo. Pero merong church that in this rock of revelation, I will build my church. Ang church na yan ay nakatayo sa kapahayagan ng Diyos. Alam nila ang nangyari. Alam nilang hindi yan prutas. Alam nilang hindi yan ahas. Dati, no? Gumapang yan. Paano magiging ahas yun hindi pinagapang? Ibig sabihin, hindi gumagapang dati. Mahirap mo naman pagapangin yung gumagapang na. Diba? Yan ang pang-catch ko sa denomination pag pinipresent yung original sin. Pinagapang ibig sabihin, hindi nagapang dati yan. Pwede ba naman pagapangin ng Diyos yung gumagapang na?
Thank God. Rock of Revelation. There's an altar in a garden of Eden. And they were to keep that way there, guarded, that they couldn't get back there until this altar was covered with blood. Kaya nga, yung kay Abel ang tinanggap. Now, no? Ano ba ang altar ng Diyos? Mamaya, babalik tayo dyan. Balik tayo, Pastor John Mar, sa Bible. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Katulad ng tinanong ko pa kagabi, Pastor John Mar, anong oras ako dapat bumaba dito? 9:30. Okay. Yan ang gusto ko, may oras. Para pag mahaba pa ito, mamadaliin ko. Yeah, naintindihan natin. Medyo baka iba nahirapan mo. Okay. Lord willing, hindi ako abot ng 9:30. Okay? Sinasabi kong Lord willing kasi baka gusto ng Diyos na hanggang alauna tayo rito. Oh, amen daw, oh. Ha? Sigurado na kayo mga kapatid. Ha? Wala naghihintay sa akin ngayon kasi kahit yung asawa ko, hindi ko kasama. Dahil nanganak yung aking panganay. So, lolo na po yung nasa harapan. Salamat kay Lord yung sa aking unang apo. Na? So, bagay ba ako maging lolo? Siyempre naman. 51 na po ako, sister. Tanda na ako. Matanda na po ako. Pag uwi ko sa hotel, walang naghihintay sa akin, kaya malakas ang loob ko. Yeah, dami rito. Nagsilukso sila sa siping ng dambana na ginawa. Yung mismong dambana na ginawa nila, sinira nila sa katatalon. Wala na silang pakialam sa dambana. Ang gusto lang nila mapatunayan na tama sila. Di ba pag tuwing linggo may mga nag-worship na naglulukso-lukso? Ang iingay. Na para pag mas maingay, nandun ang Diyos, it's not. Nakakasira lang yan ang dambana ng Diyos. May quotation ng prophet ba kapatid, ano ba ang dambana ng Diyos ngayon? Ano ba ang altar ng Diyos? Ang puso ng tao. Yan ang altar natin. Diyan tayo kinakatagpo ng Diyos. Hindi sa laman, dito ang digmaan sa kaisipan, pero ang dambana ng Diyos ay nasa puso ng tao. Amen. Tandaan natin yan. Kaya diba ang sabi ng Bible, He will turn the hearts of the children to the Father. Hearts. The altar restored. Yan si Elias. Ipapanumbalik niya ang kaayusan ng puso ng mga tao, ng mga mananampalataya. Ibabalik niya ang church order ng iglesia. Ibabalik niya kung ano ang pastor, ano ang evangelista, ano ang teacher. Ibinalik ng mensahe, mga kapatid, kung anong role ng babae sa bahay. Ibinalik niya kung anong role ng lalaki sa bahay. Ibinalik niya, mga kapatid, kung anong role ng pastor. Ano ba dapat ang gawin niya? Evangelist. Inayos niya ang iglesia, inayos niya ang pamilya, inayos niya ang bawat isa. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Thank God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi nang gugulo ng buhay ang mensahe. Pag tinanggap mo ang mensahe at gumulo ka, mukhang hindi mensahe natanggap mo, kapatid. Mukhang tao lang ang natanggap mo. Hindi nang gugulo ito. Ang ginawa ng mensahe sa buhay ko na lang para talagang alam ko. Hindi ko alam kung ano sa ating buhay niyo eh. Ang ginawa ng mensahe ni Elijah sa buhay ko, inayos niya ako. Magulo ako dati. Magulo ang isip ko. Sakristan ako para mapalapit ako sa Diyos kasi nasa altar, pero hindi pa rin. Hinahanap ko ang katotohanan at mayang mind. Salamat sa mensahe ni Elias. Ibinalik niya ang dambana kong sinira ko. Salamat sa ating Panginoon. Now, look at this. Di ba? Nagsisilukso. No? Nasira yung dambana. At nangyari ng kinatanghaliang tapat, kalahating araw na sila nagtatawag. Walang sumasagot.
Oo, nakapagod na, sister, no? Pero, walang apoy na bumababa eh. 450 yan, ha? Siguro mag-shifting na lang sila. Pakatapos sa isang oras, kayo naman, ha? Para sa isang oras, kahit na mag-isa-isa sila, mga kapatid, they are not vindicated prophets. There is only one. Amen. Yeah. Thank God. Biniro pa sila ni Elias, no? Nag-joke din pala si Elias, no? Nag-joke siya, oh. Biniro sila at sinabi, sumigaw kayo ng malakas. Sapagkat siya'y Diyos. Siya ngayon nagmumuni-muni o nasa tabi. O nasa paglalakbay. O marahil siya'y natutulog. At marapat gisingin, no? Maganda rin pala mag-joke si Elijah, no? Hindi pala siya seryosong tao. Minsan nag-joke din pala. Minsan mag-joke-joke naman para hindi... Pag sobrang serious, nakakamatay yan. No? Minsan, tatawanan kami nila Pastor John, hayaan nyo lang kami magtawanan. Kasi, Pastor, ang dami ng problema eh. No? Kaya minsan, dinagto kami sa Singapore, Mission Works. Mga pastor na Pilipino, mahilig magtawanan eh. Parang yung isang believer na Singaporean din. Parang sa kanya, Pastor, dapat yung mga formal na hindi nagtatawanan. Seryoso siya talaga doon sa isang sugat. Habang natatawanan kami, seryoso lang siya. Kasi yun palang kapatid niya, hindi naniniwala na dapat pino ang kilos mo. Eh kami, mga bargas kami, pag nagtawanan talaga, talagang halakak pa eh. Naawa kami, naawa ko, brother, yeah, why don't you try? No? Minsan, pagka narinig niya yung joke, gusto niya tumawa, gagano siya bigla, pipigilan niya. Parang hirap ng buhay ng gano'n. Sabi ng Bible, ang pagtawa ay gamot din. Yun yung pag tumatawa kayo, pag na-stress ka, pag tumawa ka, parang may hormone na nare-release dyan. Kaya yung taong malungkutin, maraming sakit yun. Kaya kahit marami tayong problema, tumawa naman tayo paminsan-minsan. Tawa sister, tawa ng tawa. Walang sakit yan. Di ba, si brother? Yeah. Tayo, seryoso tayo pagdating sa word. No? Eh si Elijah nga nag-joke eh. Baka yung Diyos nyo natutulog, di ba? Namamasyal. Di ba? Habang sumisigaw sila, nang-aasar pa si Elijah, no? Yeah! At sila'y nagsisisigaw ng malakas at sila'y nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalan ng sundan at mga sibat hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. Ha? Sa sobrang init na nila, hiniwan nila yung mga sarili nila. Kung hindi ba naman wala na sa katinoan. May mga nagpipinitensya. Di ba? Kailangan bumulwak yung dugo. May Diyos sa sumagot? Wala. At nangyari ng makaraan ng kinatanghaliang tapat at sila'y ng hula hanggang sa oras ng paghahandog ng alay na ukol sa hapon. Yun na. Yun kasi ang tamang oras ng pag-alay. Hindi kasi nila alam. Hinayaan muna sila ni Elijah. Sabi nito, ngunit walang kahit na sino sumagot ni sino mang makinig. At sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. Ito na. Okay, ako naman. Ha? Nakita nyo ba si Elijah? Alam niya ang church order. Hindi siya agad dumiling. Alam niya kung ano ang dapat para bumaba ang presensya ng Diyos. Ang sabi ni Elijah, lumapit kayo sa akin. Kailangan lumapit sila. Kailangan makapakinig sila. Kailangan ma-attract muna yung Israel. Ang winiwin dito mga kapatid ni Elijah, ang Israel na natuto sumaba sa Diyos-Diyosan. And Elijah is here to give a message that will rebuild the altar of God. Dumating ang mensahe sa panahon natin at inayos yung puso natin. Hanggat hindi naayos ang puso natin, hindi maayos ang kaisipan natin, hindi maayos ang pananalita natin, hindi maayos ang mga aksyon natin. Inayos na mensahe ang lahat ng bagay. Lumapit kayo sa akin. Ngayon, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at kanyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. Alam ni Elijah, hindi bababa ang Diyos sa isang sirang dambana. Amen.
Mga kapatid kong mahal, baka atin kayo ng atin tuwing linggo tsaka Miyerkules. Kumusta dambana mo? Baka may hatred ka pa dyan o bitterness. Baka may selos pa dyan o inggit, mga kapatid. Hallelujah! Hindi bababa ang Diyos sa isang dambanang sira. Salamat sa mensahe ng Panginoon. Ang una niyang inayos ang dambana ng Diyos. Ang dambana ng puso natin. Turning the hearts of the children to the Pentecostal fathers. Hallelujah. Nung nakikinig ko ng mensahe mo, nung bata pa ako, binata pa ako, nung nakarinig ako, ganun pa lang gusto ng Diyos. No? Estudyante ako. Naku, estudyante, pag wala ka kay Lord, daming kalokohan yan sa eskwelahan. Ang masakit nga, nagbabayad ang magulang ng tuition, doon pa natututo ng kalokohan. Pero not against schools. Pero yan ang reality. No? Kaya nga sabi ko nga sa mga magulang, dali nyo lang yung mga anak nyo makinig kasi pagdating nila sa eskwelahan, anong panlalaban nila kung walang narinig yan? They must overcome. Hindi mo kayang bantayan yan ng 24 oras. Yung binabantayan mo, may lumulusot pa eh. Hayaan natin ang salitang narinig nila ang magbantay sa kanila. Na kada sila gagawa ng compromising act, merong bubulong sa puso nila, anak, mali yan. Di ba? Sabi nila, konsensya yon. Hindi konsensya yon. Nasa spirit ang conscience eh. Faith yon, mga kapatid. That's in the heart. Turning the hearts of the children to the fathers. At kumuha si Elias ang 12 bato ayon sa bilang ng mga liki ng anak ni Jacob. Alam niya, mga kapatid, kung ilan ang lipi ni Jacob. 12 bato. Alam niya pagkakapatong-patong. Alam niya ang sunod-sunod. Hindi agad siya humiling. Alam ni Elijah, may programa ang Diyos sa pagbaba. Amen. Na kanyang salita ng Panginoon ay dumating na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan, at sa pamamagitan ng mga bato ay kanyang itinayo ang dambana ng pangalan ng Panginoon, at kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana ng laki kasisidlan ng 2 takal na binhi, at kanyang inilagay ang kahoy na maayos. Inayos ang kahoy. Kaya nakikita niyo, mga kapatid, siguro nanonood sila. Bakit ayaw pa tumawag ni Elijah sa Diyos? Alam ni Elijah ang order. Kaya pati yung mga damit ng mga sister natin inayos ng Diyos. Yung mga buhok ninyo inayos ng Diyos. Kaya nakita niyo ba sa ibang mga samahan? Tumatalo na lang sila, sumisigaw na lang sila. Paano bababa ang Diyos sa nakapantalon? Putol ang buhok. Out of order. Pero pag nakita ng Diyos, tama ang damit ninyo, tama ang kasuotan ninyo, may holiness kayo, oh my God. Inayos muna ng Diyos ang dambana. Amen. Amen. At kinatay ang baka at pinatong sa kahoy. At kanyang sinabi, tingnan niyo mga kapatid. Okay, wala pa namang 9:30. May oras pa po ako. At kanyang sinabi, punuin ninyo ng 4 na tapayan ng tubig at ibuhos ninyo sa hadong na susunugin at sa kahoy. Oh my God, partida. In other words, lagyan niyo pa ng tubig. Pero maapoy ang bababa, tapos lalagyan mo ng tubig. Ganon kataas ang confidence ni Elijah na may bababang apoy kahit may tubig. Punuin niyo ng tubig! At kanya sinabi, gawin ninyo na ikalawa. O wag lang isang beses, pangalawang beses, punuin niyo ba? At kanilang ginawa ikalawa, at kanya sinabi, gawin ninyo ika-8 at kanilang ginawa ika-8, pambihira, 3 beses binubusan ng tubig. Siguro nanonood yung iba, ibang klase po si Elijah. Papapabain yung apoy, pero naglagay ng papatay sa apoy. Alam ni Elijah ang ginagawa niya. Amen. Amen. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, timing na timing si Elijah. Oras na ng pag-aalay sa hapon. At inayos niya na ang dambana ng Diyos. At nandun yung hain, nanonood ang lahat, maging ang 450 prophets na nanonood.
Nanonood ang Israel. Ang sabi ni Elijah, ako na lang ang nag-iisang propeta ng Diyos. Yeah! Sa panahon ng prophet, marami siyang contemporary preachers na sikat. Nandiyan si Billy Graham, nandiyan si Oral Roberts, nandiyan si Morris Cirulo, nandiyan, no? But there is only one vindicated. Kaya nga nung binabaan ng apo yan, nagpakuha ng litrato ang Diyos. Amen? That famous picture na may pillar of fire. Bumaba ang Diyos sa vindicated prophet niya. Na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, ito, nag-pray na siya. Inurasan ko ito eh. Pastor Jalmar, pakiurasan nga. O ilang segundo ito o minuto. Timer starts now. O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. Pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel. At ako at ang inyong lingkod at aking ginawang lahat ng bagay na ito sa inyong salita. Dinggin mo ako, o Panginoon, dinggin mo ako, upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. Ilang segundo? 27 seconds versus whole day. 27 seconds lang yung prayer ni Elijah. Ano nangyari? Na magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag. At sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok. Tingnan nyo mga kapatid kung anong klase ng apoy ito. Ha? Natupok daw yung ano? Yung kahoy, yung bato at ang alabok. Ano pa natupok? At hinimura ng tubig na nasa hukay, pati tubig na sunog. Anong klaseng apoy yan? Hindi yan ordinaryong apoy. Apoy ng Diyos siya. Hallelujah. Na kahit tubig, kayang sunugin. Nakalimutan kayo na sunog tubig? Nasupok. Dahil ayos ang dambana ng Diyos. Napatunayan kung sino ang Diyos. In 27 seconds of prayer. At sinabi nila sa kanila, takpin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag bakatanan ang sino man sa kanila. At pinadinakit sila at sila ay binaba ni Elias sa batis ng season at pinatay roon. No? Pinatay ni Elias, ni Elijah, ang lahat. No? So, nakita ba natin mga kapatid? Dalhin natin yan sa panahon na maraming churches, maraming nagkiklaim na nasa kanila ang Diyos. Pero nasa ng apoy? Nasa ng vindicated fire? No? Salamat sa ating Panginoon. Hindi man tayo magaling sa pagsaulo ng Biblia, hindi man tayo magaling sa pagsaulo ng mensahe. Ang importante, mga kapatid, bumaba ang apoy. Dahil inayos muna ng Diyos ang dambana. Inayos ng Diyos ang buhay natin. Inayos ng Diyos ang lahat ng bagay. Elijah knows, no? Alam ni Elijah kung paano ito. Can you read the quote here? Now notice ye, now Cain, here's Cain and here's Abel. Abel, alright. Now, both boys come up to this gate to worship. Is that right? So it must be in God's altar. Is that right? And before this altar, built substitutionary another altar. Here's the true altar of God is in the heart of man. Ayan, salamat. No? Nasaan daw ang altar ng Diyos ngayon? Nasa puso ng tao. Kaya pag narinig nyo ang mensahe, dumadaan ito sa ating pagdinig, nagpa-process ito sa ating kaisipan, pero kailangan malaglag sa puso ng tao.
Hindi lang dito mga kapatid. Pag dito lang tatalino ka lang, kaya makakita ka ng mga matatalino sa Bible sa message, where is the life? Kumusta ang buhay? Hindi nalaglag sa puso yan. Tumalino lang. Pero totoo mananampalataya, Lord, no? Ayusin niyo po ang dambana ng aking puso. Amen. Ayusin niyo po. Nandiyan ang faith. Nandiyan ang seed. Mamamalayan mo, may nagbabago na sa buhay mo. Mamamalayan mo, dati pag konting kibot lang, magmumura ka, mawawala na. Hindi ka nagbabagong buhay. Bagong nilalang ka na ng ating Panginoon. Bakit inayos ng mensahe ni Elias ang puso ng tao sa ating panahon? Amen. Yeah. It's in the heart of men. No? Dito ako matatapos. Hindi ko nabubuksan. To prove. No? Sige, buksan na nga natin. Isaiah chapter 6. Kilala niyo si Isaiah? Si Isaiah ay nabuhay na meron siyang isang kaibigang hari, si Uzziah. Nagkatunog yung pangalan nila, no? Isaiah is a young king, and Isaiah is a young prophet, and Uzziah is a young king. Mababasa niyo sa Chronicles kung paano pinagpala ni Lord si Uzzias. Bata pa lang hari na pinagpala talaga. O, paikliin natin yung istorya kasi meron pa naman ako oras. Ang nangyari, nung hindi nabantayan ni Uzzias ang kanyang puso, pinagpala kaya pag pinagpala kayo, huwag kang yayabang ha. Huwag kayong magmamataas. Pag pinagpala ka ni Lord ng isa, bumaba ka ng dalawa. Because the only way up is down. He must increase and we must decrease. Ang problema kay Uzzias, nagmalaki ang puso niya, gusto niya ngayon magsunog ng kamay niya. Ang gumagawa lang nun sa sacerdote. Pumasok siya sa templo, gusto niya magsunog ng kamay niya, pinigilan siya ng mga priest. Sabi, mahal na hari, hindi mo pwedeng gawin yan. Hari siya Kaya nakita niyo ba mga kapatid, hari siya pero hindi siya priest. Wala siya sa tamang posisyon para gawin yon. In other words, to make that story cut short, pinilit niya, alam niyo mga kapatid, nangyari kay Uzzias, nagkaketong siya sa loob ng templo. Idilabas siya sa templo dahil hindi pwede ang ketong sa templo, dahil yan ay dumi, at namatay si Uzzias bilang ketongin. Doon nalungkot si Isaiah, dahil nakakita siya ng isang pinagpala ng Diyos, pero namatay na ketongin. Ito na ang sunod na nangyari. Nag-iiyak si Isaiah, kasi parang na-idolize niya si Uzzias No? Dapat ang i-idolize si Isaiah ang Diyos. Yung nagpala kay Uzzias, na-idolize niya Kaya nakita niyo mga kapatid, huwag kayong mag-idolize ng tao. Baka alisin ng Diyos yan para tumama ka. Meron kayong pastor, you give him the highest respect, double respect. Yan lang, pero huwag kayo sasamba ng pastor. Huwag kayo sasamba sa tao. Hindi nga natin sinasamba si Branham. Pero inaakusahan tayong Branhamite daw tayo. We're not Branhamite. We are Christians who believe the message of the hour. Amen. And we believe Brother Branham as a messenger of the hour, but we don't worship him. Pag sinamba mo si Brother Branham, baka bumangon si Brother Branham, sawayin ka. Siya mismo sasaway sa'yo. Dahil hindi siya nagturo ng ganyan. Amen? Amen. Thank God. Noong taong mamatay ang Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kalulatian. Now, dahil namatay na si Uzzias, nag-iiyak si Isaiah, saan siya pumunta? Sa templo. Tama ang pinuntahan niya. Ngayon makikita niya ang tunay na Diyos. Dambana to, nasa dambana, nasa templo. Nasira ang dambana ni Isaiah, tumingin siya sa tao. Nung tumingin siya sa tao, inalis ng Diyos yung tao para makita ni Isaiah kung sino ang totoong Diyos na sasambahin. Kailangan to ni Isaiah kasi propeta siya by calling. Alam niyo nasulat ni Isaiah, outline ng Bible, 66 chapters yun.
Ang Bible, 66 books. Ang sabi ng prophet, halos nasulat ni Isaiah ang outline ng buong Bible. Kaya importante si Isaiah na maayos ang dambana. Kasi hindi magiging influential ang salita ni Isaiah kung hindi muna ayusin ng Diyos si Isaiah. Hindi magiging maayos ang Israel sa Egypt hanggat hindi muna ayusin ni Lord si Moses. Lagi ito nagsisimula sa isa. Hindi magiging maayos ang bahay mo kung hindi ka muna ayusin ng Diyos. Minsan sinisisi mo yung iba ano ba naman itong bahay? Yung mga anak natin, yung mga asawa natin, tinignan mo ba yung sarili mo? Baka ikaw ang unang maayos. Marami tayong sinisisi sa paligid. Tinignan ba natin yung dambana natin kung maayos na? Si Isaiah, bago siya pagsalitain, inayos muna ng Diyos si Isaiah. At ang una niya nakita pagpasok niya sa templo, ano, mga kapatid, ang luklukan ng Diyos. Sa itaas niya ay nangatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsitakip sa kanyang mukha at may 2 na nagsisitakip sa kanyang mga paa at may 2 na naglilipad sa kanya. Mga kapatid, itong mga serapim sa 6 pakpak, tinatakpan nila ang kanilang mga mukha sa sobrang hiya, sa sobrang kalulatian ng Diyos. Anghel na yan, ha? Ibig sabihin, mga walang kasalanan to, and yet hindi sila makaharap sa Diyos. Walang kasalanan to mga anghel na to, and yet sa sobrang kalulatian ng Diyos, nakatakip ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga mata. At nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kalulatian, at ang patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Ganyan kalakas ang worship ng mga anghel. Habang nag-worship ng mga anghel, holy, holy, holy unto the Lord. Lahat ng poste umuuga. What a strength of the angels. Alam nyo, may nakita si Isaiah na hindi niya pa nakita kahit minsan. At doon nagbago ang paningin ni Isaiah. Ang Diyos talaga ang dapat sambahin. Thank God. Na magkagayo yung sinabi ko. Sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumataan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Ang unang mangyayari sa tao pag nakita niya ng kalulatian ng Diyos, makikita niyang mababa siya, magsisisi siya. Ang isang tao hindi nagsisisi, hindi niya pa nakita ang Diyos. Pwedeng magaling kang mangaral, pwedeng magaling ka sa Bible at sa message, pero hanggat walang pagsisisi, anong sabi ng prophet? Hindi ko nabubuksan. Confession, cleansing, commission. 3 siya. Walang commission pag walang cleansing. Walang cleansing pag walang confession. Ang malilinis sa atin ng Diyos yung tino-confess natin sa Kanya na mali. Hanggat hindi natin inaaming mali, hindi malilinis ng Diyos siya. Confession, nag-confess siya. Marami ako manalita. Ang mga tao sa paligid ko, marumi manalita. Inamin niya. Thank God. Maigi yung umaamin. Dahil anong kasunod niyan? Na magkagayoy, dilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay na ang kanyang kinuha sa pag-ipit mula sa dambana. No? Uling, no? Baga. Kumuha ang anghel. Bakit? Anong gagawin ng anghel? Galing saan yan? Galing sa dambana. Umaapoy yan. Anong ginawa mga kapatid? At hinipo niya ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipo nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. After confession comes cleansing. Nilinis ng Diyos ang bibig ni Isaiah. Kasi nga inamin niya, marumi ang aking labi. Aba, pag marumi ang labi mo, tapos propeta ka, spokesperson ka ng Diyos. Ano lalabas diyan? Hindi, kailangan linisin yan.
Tandaan niyo mga kapatid, kung saan ka gagamitin ng Diyos,